sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, please bless our church authorities, bless our benefactors, donors, supporters, the people who are working behind of this ministry. As I claim and declare for more people to join on this ministry, Father, bless also our government officials, guide them. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, Ditibuk Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, our staff management with Boss John Dinier and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Clegan Foundation Incorporated. Father, bless Altia Villasanto, my loved ones, Alma and Tia, and the rest of the people who are working behind of what I am doing. Bless the Wishes of Love community, our diverse ministries, advocacies to our environment, to the less fortunate, for the progress and prosperity of all your people through concepts and ideas. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, problems, pains. Father, extend your healing touch sa dunay sakit sa utok, matalong baba, lio, kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bugon, sa tiyan, chemical imbalance, immune system, nervous system, sa panit, sa dugo, sa bukog, and those diseases. Almighty Father, please heal us, touch us. Veni Sanctus Spiritus, come Holy Spirit, empower us, touch us, enlighten us, comfort us. Santa Maria San Jose, San Arcangel, Padre Pio, Antonio Padua, Romani San Gianbiane, Paul Anthony, Thomas de Aquinas, Uban, San Jose Maria Escriba, all saints, brothers, blessed, please be with us, pray for us, as we honor and praise our Almighty God. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 10, versikulo 21 ngadto og 24. Nalipay sa Jesus. Ngadtong gayuna gilipay sa Jesus sa Espiritu Santo, ningon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makayagmanon ug sa mga may kahibalo. O Amahan, natuman kini kay mao may imong kabubuton. Gitugyan kanako sa akong Amahan ang tanang butang, walay nakailas sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakahilas sa Amahan gawas sa anak, ug kanila pagipili sa anak aron pailon kinsa ang Amahan. Unya niatubang si Jesus sa mga tilun-an ug mingon kanila lamang, Bulahan ang nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kasultian ko kamo, kadaghang mga propeta o mga hari ang buot mo tanaw sa inyong nakita, apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog, apan wala makabati. Today we're remembering Saint Eligius, born around 6th century in France, became an extremely skillful in metalsmith works. He became a patron of the metal workers. He became famous of his profession and later on decided to enter into priesthood, and when he was ordained, he attracted the people with his holiness and sincerity, and later on he was ordained as bishop.
and he founded many churches. He ransomed many slaves and built many monasteries. And later on, St. Eligius died, and his reputation spread all over France tungod sa iyang maayong gibuhat. O gani, girecognize siya nga buutan o masadyaon nga tao, joyful, having a happy in demeanor. Natural niya ang pagkamalipayon. In a circumstance, in a event, in adversity nga iyang gipang atubang, malipayon siya. Taliwala ni ining tangan nga iyang nasinati sa kinabuhi. Ang iyang legasiya tungod sa iyang pagkamatildaanon sa iyang trabaho diha sa metal or puthaw, metal works. You know what? God promoted St. Eligius to a higher level of his destiny on this earth. He became a priest, and later on, he became a bishop. Usa kini kapag pailungdong sa matag usa kanato, nga kung nakita sa Ginoo ang atong karakter, ang atong attitudes, sa atong pagka-matulad-anon sa unsay atong gipanghimo diining kinabuhia, tagaan ta niya og corona, reward, award along the road of our journey. Ephesians 6:6-8, to be good at pace, ang paghimo og unsay maayo na ginay corresponding award and reward from our Almighty God. Morning nakita nato sa kinabuhi ni St. Eligius. Sa iyang simpleng kinabuhi, isip usa ka skillful nga metal worker. You know what? He was promoted. Morning, I believe nga dunay kuling ang Ginoo sa matag usa kanato, and the revelation will be soon sa matag usa kanato. Sometimes we thought nga kining atong gibuhat mao na ni ang imong assignment sa kalibutan, apan you are amazed because along the road, along your journey, naibulong ka why you are doing these things, most especially kining buhat sa pag-alagad, paghimayas Ginoo ug buhat para sa atong isikatao. Ang iyang pagka-metal worker for his survival. But when St. Eligius submitted his life to God, ang iyang kinabuhi di na para siyang kagalingon, kundi para na sa Ginoo ug sa iyang katawan. And hopefully, kung sa imong adlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, imong na-notice, you are doing it for your own sake, for your family, probably there is a higher calling na gusto sa Ginoo ipabuhat nimo. Do for His honor and glory and for the sake of the people around you. St. Eligius do prayers for all of us to become like you, who was promoted in a higher level of your destiny on this earth. Please do prayers for our healing, miracles, enlightenment, conversion. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always connecting to us through your prayers and financial supports. I feel that our givers in the past will come back. I feel it. And hopefully you will start it today. And our present givers, faithful, loyal givers, nga matid-anong yun every month nga nagtabang sa atong ministeryo para sa makalag sa katawhan. Kumbaga mga tao nga nanata, nanaad sa Dios with word of honor, meaning matulud-anon sa unsay ilang gipanaad sa Ginoo. Keep it up. Nalipay ang Ginoo sa inyong faithfulness, loyalty,
sa inyong pagkaadunay word of honor nga unsa gali inyong isulti inyo ng tinudon at ubangas Ginoo. And also I feel that there will be newcomers. And you know what? This is amazing. Every now and then, may mga bagong isulod sa atong ministeryo through their helps. Keep it up. Pagpalain kayo ng Diyos. If you want my full episodes through DVD, and the good news is, doon na ako ipipila ka book librong available sa Altia, the home of the pure tablia, kay ang printing press sa Bohol Balita, nihatag nag samples kay ila nang i-produce ang daghan nga libro mao nang kadtong mga nagsaad nga mopalit sa matag palit ninyo nining maong libro nakatabang mo sa atong ministeryo is of course dako kayong tabang if you will buy this book 25 spiritual insights to make your soul incredible. Whoever you are, you're welcome. This is not a doctrinal as well as dogmatic book, kundi this is inspirational book na kung mabasa mo ako dakog pagtuo nga madasig mo sa inyong pagpakabuhi di ining kalibutan. If you want to talk to me, call me, text me ahead 0918-714-8435. Our latest givers, thank you to In and In Ice Cream, Dulong Looking Bye-Bye, Pideria Sibis, and Rondon Galio Podjong, Pare Primo de Taipa, Manuel Inakang, and Courtesy Bibiliksunis, Marcelo Iteria Abosio, then Dungwins, Tadina Alpino, ang labing kupostero. Then, thank you also Manuel and Tiri Bantilan. Kauban ni Kumaring Idrid, ang atong business partner. Lito Will Makastulo, doon ay EBC Silshop, igsoon ni Ramon Silshop, managsoon, anak ning Tay Cruz Inday School. Then, Gingging Asibis, igsoong Niria. Candelaria Bilyag Galvi, uban ni Tony Nora Galvi do Prios, uban ni Angel Sayuta, magpamilya na ni Vivian Arli Umbao and RMM Sari-Sari online store sa Garcia, bisprening Vivian Umbao, and you, our newest, the latest, John V. Ampulukyo, atong higala. Thank you for coming back, for joining us again. Dining mga ministeryo, Brad John and Fee Ampulukyo of Garcia. Then akong igala, Dunyon Galarion, dispatches sa series, kadadla mi nagkita. Uban sa Romjik Dry Goods, uban ni Pari Jacinto. Then, atong aligis ministeryo, Brad Rinaldo and Joy Galintes with Natividad Saunia, mag-ina sa Garcia ni o sa Duero. Then, Ramer May Bitangkor, thank you so much. Pagpalain kayo. Nanaslay Rome Foreign, Abo Natasha Products. Kung sa pa'y gusto ninyo, ang negosyantis Kindulman, come to her compound, Destabahan. Then, ang Dunya sa Giwang, happy pista in advance ninyo, taga Giwang, Dasmanga Sitio, Agaw Chupi, na ang Dunya sa Giwang, home of pure rice, mauna ni mag-best friend inahang Irene Aguilar uban ni Taymil diya sa sawang Gindulman. Pagpalain kayong lahat dyan mga kapatid, uban ni Sister Judith Galinato, uban siyang pamilya ni Tayuan. Thank you, tigtabang sa ni sa atong outreaches and feeding program. And also Quarry Sari-Sari Store, pagpalain kayo. And also in courtesy of Adelimit, akong balikon pagpasalamat si Edgar Almicapuno, Agnes Carmen Galindes, Animo Subkayam, Kagad Victor Galindes, Kadnori Lipat, Sergio Baguhin, Ma'am Mary May Abosio, Ma'am Bobby Ilibira, Miss Edith Galindes, Miss Lia Otsabilio,
Primo de Taypa, Junboy Maribil Budbud. Mao ni ang mga litis nato nga givers nay nagatud og mga bugas diri. Uyas pardon tungod kang uban wa man magpaila. Mao nang thank you na lang. I would like to correct Taytay Kantuyok di ay ang atong usas nagpadagbugas diri pila ka kilo or half sack of rice nga wa gyud magpaila hangtod karon. Thank you also mga uklida of naatang pagpalain kayo ngadtong niaging adlaw. We went to Sampung Mayana with Boss John Daniel and our ministry workers. Kay didto ta nag-apod-apod sa inyong gihatag nga pagkaon ug bugas. Isip gratitude, pagpasalamat sa pagsaulog sa adlaw nga tawhan sa atong presidente si Boss John Daniel. Abangin niyo ang atong video, ang atong coverage sa naitabo sa usas pinakahabog nga lugar sa Bohol, Mayana. Nagfag, very cold, very nice. Nya dito may tabo kunwa si Crisons nga mao gyud nag-andam sa pagkaos mga bata o nag-andam sa goods. Mao ni nga atong official nga treasurer si Sonia Asibes sa GD Foundation diri sa atong dapit. Mao nang if you want to help pwede mo moditso ni Sonia Asibes sa Pangban. Silingan na ni Daboy og Caridad og Chacha. Pagpalain. Thank you also Merspin uban ni Troidos, Renacar, just inquire sa Altia. Ang Altia, dunay religious items, groceries, na bakery diha, extension sa Carolina Bakery. Natay haplas na Nida, do presto Attorney Easter, akong legal counsel, kanay Gibati, Ujiyes, Kubilya na Frida. Pagpalain, kumusta? O doon sa day, floor coffee, herbal coffee, mais coffee, na ata. And Sam, please inquire at Altia, the home of Pure Tablia. Yes, of course, natay Pure Tablia. Unya, pwede mo order og laminain food supplement. Available gya po na. Pero ato na nang i-transact. Ang Altia nahimo na nga outlet para i-transact na to kay i-transport pa na from Cagayan or either from Cebu. Muna, if you want this food supplement, you are welcome to come at Altia for more inquiries. Then, happy birthday to Nay Limon. Pinanggang kapikas till the part ni Tay Ilimon. Happy birthday. Tanang birthday celebrants, pagpalain kayo ng Diyos. Napay mga daga na tong coming birthday celebrants. Pagpalain kayong lahat. With Naylo sa Sibis. Tony Madura, pagpalain ka. The first to Madam DC Balirama also. And, Maria, kumusta? Mokoy Ubahay Branyido. The first to Lukring Baybay. Iapin yung ampo. Thank you, Ma'am Russell, for working nga makakita og laing mutabang sa itong ministeryo. Kini mga tao nga may submit mo voluntaryo like Poppings Clamado, thank you so much sa inyong pagkugi. Kini matawana, ngita ning paagi aron nga makatabang. Mga ka-students of Kandihay, Tay Tingting Nay Maria, we met yesterday with Nay Maria diha sa Bujuan, mga kunyado families, silingas mga Rumaom, taga-kugtong, mahal ko kayong lahat. People of Alicia, Yuta, na akong natawan, mahal ko kayong lahat. Pagpalain kayo. People of Ubay, Sikior, mga W. Tumakis, Kalipayngog City, taga-Camiguin Province, mahal ko kayong lahat dyan, mga kapatid. Sikior, Misamis, diya sa Maasin, neighboring towns, diya sa Valencia, usa sa pinakapaspas growing subscribers of our network. Inamdamin ninyo na sa matagbayad ninyo sa inyong subscription fee, mihatag mo og bugas og pagkaon sa mga batang kapuspalad. Believe me, tungod kaya ako mo in charge sa atong outreach and feeding program kay partnership ni itong ministry ug kang Boss John Foundation. Believe me, ang inyong gibayad di kuha na. Mao nang be happy for that na sa matagbayad ninyo di ay nakakontribute mo sa mga tao nga nginanglan usab. Pero yung mga tao nga lahi itong ilang gibayad sa subscription fee, mihatag yun. Bugas, goods, finances,
And I would like to declare it today as we start the first day of this month sa Pasko. Ako, mangyo ninyo, nanuktok sa inyong kasing-kasing regalo para sa ministeryo. It's up to you. Ari ba mo sa mga batang kapuspalad, labi na ang atong target this month, alang sa mga prisoners sa Tagbilaran City, daghan kayong mga pineriso, o ng mga hasta. Tamako na to ang dapit, aron atos lang himuong malipayon taliwala sa ilang mga pag-antos sa kasalanan nilang gihimo sa kinabuhi. Or else, if you want to help this broadcast ministry for the sake of the gospel of Jesus Christ, we are happy to accept you. Please, regalo para sa ministeryo, ang ako balang mas gaan, mas less ang tension, anxiety, kung mo-cooperate mo sa atong advocacy sa kinayahan sa mga taong nanginanglan ug labi na ang pagproklamar sa Ebanghelyo ni Kristo. Thank you also mananginat Tay Miguel Opondol, they're also working with me, and do Prios na makaparian, Monsignor Reyes, nindot ang atong bilin, there is sa Hagna with Monsignor Hobak, Father Budes, Father Terso, lumakang iampo ninyo ang atong makaparian. Tanang nagpatingog og radyo, TV, nagsunod sa internet, ang atong Facebook puno na, mo nang ayaw mo kay bulo nga di mo na ako mag-save. Please follow me sa atong fan page or sa atong YouTube. Every now and then nag-increase ang atong ni-like, ni-share, viewers, lipay kita ana. Then please watch also my satellite episode via CCTN. Usbonako 10:30 every Monday, 1 p.m. every Tuesday ang atong satellite broadcast, and 3 or 2 a.m. every Monday no dawn kadlawon sa Lunes. It falls on Sunday na. Mo ni ang atong 3 nga mga time slots diin gi-broadcast ang atong satellite via Cebu Catholic Television Network. And also, please follow me sa pamantalaan tungod kay duna ko'y nilahi nga mga opinions nga akong gisulat matagadlaw. Lahi ning akong gisulti sa baba, lahi usa nang akong gisulat sa akong makamot sa giya og panabang sa Ginoo. Kay nga atong ministeryo nag-broadcasta, nagsulat gamit ang modernong teknolohiya, TV, radio, newspapers, internet. Tanang nagtanaw na minaw, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pag-ampo ni Kristo. Unsa may gibuhat ni Kristo sila nag-ampo siya, nagpasalamat siya sa amahan. Ngano? Not because of his favors from his Father, but because of the favors of our Almighty God to His disciples. In other words, si Kristo gapasalamat dili para niya kundi para sa iyang mga disipulo. Ingon si Kristo amahan salamat for giving, for sharing, for showing your mercy to my disciples, because they receive wisdom from you. Mao ang pagampo ni Kristo. Nagpasalamat ako kanimo amahan kay imong gihatagag kaalam ang ako mga tinun-an nga wa nimo gihatag sa mga makidmanon. Kay kilimang kong tao nga puno na lisod na sudlan ug ideya, concepts, lisod na tambagan, lisod na may mayan, lisod na ko na occupy na totally ang iyang kasing-kasig una-una sa butang ngayang ito ang tama. Mo namin si Pablo 1 Corinthians 3:18 upward, ang mga makaidmano ning kalibutana nga wa mo ilas Ginoo, the real giver of their knowledge and wisdom. Mato di Pablo way hinungdan ato bangas Ginoo. Mao nang di dautan kon
mag-eskwela ka, kuha kag masteral, doctorate, mauman kag dagang kurso, there's no wrong with that. Lipay pang Ginoo for doing that what he called studies. Kaya ang Ginoo pabor man kung imong pantayon pag-ayo ang imong kinabuhi nga mahimo kang efficient, productive, and only through these studies, masteral, musamot ka ka-productive, then go do it. Lipay ang ginawa na. Pero there are many people on this earth nga sobraag ka-bright, ka-brilliant, dagag na eskulahan, pero matingata. They are poor in spiritual matters. They are poor in spiritual things. But believe me, there are also people on this earth at naigipang eskwelahan pero batidsad sa mga butang espiritual. Mao ni ang dagway sa usa ka pari why they studied also philosophy. Philosophy is a kurso that is equivalent sa education, equivalent sa business administration. Mao ni ang foundation before you will proceed theology. Theology is the study of God, while philosophy is the study of science of human being. Mao ni philosophy, science of human being. Mga butang sa kalibutan mo na nakita nako ngano nga dunay duha ka mga kurso ang pari, philosophy and theology. Double courses ang mga pari if you know. Ngano aron mabalanse ilang kinabuhi kay bawas tag-unsay mga butang sa kalibutan, the same time kay bawas ka sa Ginoo. Mao ni ang atong gi-practice tuon ta sa butang sa kalibutan, tuon tag subject sa balaod sa yuta, tuon ta sa atong eskwelahan sa kolehiyo, at the same time wala to kalimti magtuon ta sa eskriptura, magtuon ta sa teolohiya para balanse ang kinabuhi. Ang concept ani, mother people of the living God, nga kung daghan kag nakatunan sa butang sa kalibutan, daghan kag professions, kurso, kinanglan, di sad ka banga, in other term, di sad ka iwit ug uwahi sa mga pagtulunan sa skriptura. Dunay mga lawyers, doctors, nga mga batid usab sa ilang field, expertise sa ilang professions, pero sugot mo sa dili. Batid kayo sa mga teachings, doktrina, dogma. In fact, some lawyers are also defenders of our faith. There are also doctors in medicine, nibiya silang profession, kanag full-time in preaching. I heard that many times in Cebu. Mother people, ingani ang akong point, dili dautan nga doon na kay kinaadman, nga kalibutanon, nakatunan, iskulahan, dagan kag masteral, doctorate, keep it up. Congratulations for having that. I salute all of you for having that. But listen to me. If your professions, learnings on this earth about earthly matters block your minds, your hearts to understand about spiritual matters, usakas giingon ni Pablo in 1 Corinthians chapter 3, kining mga makaidmanon at ubangas Ginoo way kwenta. With respect to this term, gigamitan pang Pablo iyang kaugalingong termino, buang-buang. Di na akong termino. That's the terminology used by Paul in expressing his opinions. Mao na kamong mga professionals, I would like to add this to all of you, pagtuon sa mga eskriptura. Because I heard some people nga mga professionals, mga edukado, they don't want to participate with the activities of their parishes. Why? Paminaw nila, dagko na silang tao, mga halangdon, professionals, ako gining koreksyonan ng mga tawhana. Ngano, tungod kay atubangas Ginoo, kung maunay imong pagtuo nga saludo ka sa imong kaugalingon, believe ka, tungod kay taas kag eskwelahan, dagan kag nakabuot, nya di nakamutuo sa inyong kalihukan, sa inyong parokya, sa inyong katilingban, sa inyong grupo, you are no longer engaging in spiritual activities, kay sobra ra kag believe sa imong kaugalingon, at ubangas Ginoo,
di gina maayo. Yung Pablo, wag ginay kwenta unsay mo nakatunan ining kalibutan na. Kaya ba mo, ang real person on this earth in the eyes of God, great men are not hard-headed men, are not stubborn. Great men are humble. Can you hear me? Ang mga ngilngig ng mga tao, mapaubsano. Speaking of humility, humble mukat-on sa mga butang, ngawa niya makat-on isang pagtuon sa kluhiyo. Humble siya, mapabsanon sa mukat-on sa mga butang, nga wag itudlo sa iyang kapanahunan, apan makaplagan lamang diha sa simbahan. Mao ni ang ironis kalibutan pagtanaw gani sa usa ka magtutudlo, katikista, magwali, pagway, track record nga ngilngig, dili professionals, if you notice, dili kaayo pamation, dili kaayo dawaton ng ilang opinions. And this is what I experienced along my journey in my preaching ministry, na before ug karon nakita nako ang dako nga difference kanadto. Since I had even a single unit in theology, people were questioning, and some people criticized me if really what I thought to all of you, what I preached to all of you is true or not. Dahil kayong doubts upon when people knew about my mentorship, training, studies, deepening of the scriptures. Kay bulunga mga tao, nausob na po lang nauna, minaw ta ni Brother Ridsel kay arumakat unta. Di ako naka-analyze o nakapamalandong what is the future sa mga tao nga nagtudlo, nagsangyaw, nagwali, nga wa gid katungtong og seminaryo, wa makaagi og mentorship, wa kaagi og training in speaking, in preaching. Mo ning akong dako nga pangutana sa akong kaugalingon, simba ko, wa ko mao magkuliyo, wa mahumantag eskwela, samot na nga i-degrade ta sa atong gibuhat. Kaya ba mo kinsa nakaangin ani kining mga taong dagko gipang eskwelahan, with your respect ninyo? Anyway, not all. Pero this is what I discovered. Kining mga professionals nga dunay intellectual pride, nga di kaya nilang mo-humble down, mo-level sa mga ordinaryong mga tao, mo ni nakaamong, nakaangin. Anyway, not all. Ngano, ngang mga nagtudlo, nagsangyaw, nagwali, nagpadayag sa kamatuoran, dili madungog ang ilang tingog sa katilingban. Kung naamay madungog, hagaw-haw lang. Ngano, gitabunan, diining mga tao, nga di andam mudawat, di andam mamati. And you know what? Para nako, I am blessed. Usa ko sa pinakabulahang tao sa yuta, with your respect ninyo, ako rin ang assumptions kung kaugalingon. Why? Because God allows me to learn everything. Because God permits me to have my further studies. Ngano? Protection sa atong ministeryo. Protection sa unsay akong giwali matagadlaw. Protection sa akong dangal, sa akong pagkako. In order that, all of you, I'm not boasting here, pero I would like to clarify, prangka-prangka, lisod kayo, dawaton ang opinyon sa tao nga wa gyud mag-eskwela. Bisa pag-asta mag-abot nga anggulo o prinsipyo sa tawanon nga standard. Lisod kayo dawaton ang opinyon sa tao nga way kurso, way grado. Wa katunob, wa ka eskwela. Mahugi nang himuong katawanan, i-oppose, batikuson, i-down. Mao ni ang nakita nako sa mga daghang nagtudlo, nagsangyaw nganong di gid mo prosper ang ilang ministeryo. Tibagtan-aw nila nga ordinaryo, way grado, wa ka eskwela, i-lockdown man sa mga intellectual people, ngano tungod man as intellectual pride. Munang today, I would like to appeal to all of you professionals, tag-as og edukado nga mga tao sa katilingban nga atong gipuy-an. Tratara ang mga tao
nga dili sama ninyo, nga sama sa inyo ha, because Proverbs 22:1-2, in the heart, in the mind of the living God, all of us are equal. Patas ng tanan. Ang Diyos walay pinalabi. Parihata. Morinungdan nga dapat di ay atong pamation ng mga tao nga ordinaryo, simple, ngano, musugot mog sa dili, na ay gireveal ang Diyos ngadtos mga ordinaryo nga mga tao nga wala gireveal, wala gipadayag, wala niya gihatag sa mga tao na puno og daghang kurso, study sa kinabuhi. Why I'm talking about this matter, people of the living God? Because our gospel is talking about Jesus' thanksgiving, gratitude to His Father in heaven tungod sa gibuhat sa Dios sa iyang mga disipulo, nga most of His disciples way mga kurso, way mga grado, mga mangisda. John chapter 1, most of His disciples pulos to mga fishermen, mangisda des kadagatan. Yung si Kristo man, thank you kay imong gipadayag ang imong kaalam sa mga tao nga ordinaryo, simple, way grado. Karong adlaw, I would like to address this to all not professionals, way giskwelahan, sa mga tao nga wa katamak og kolehiyo, high school graduates, or else bisan sa elementarya mo tukutob, ayaw mo og kadiskurahis kinabuhi. Ako, frankly speaking, saludo sa inyo, proud sa inyo, kay bisan ingana mo, kaya ninyo nga giplastar ang inyong pagkatao, nga mahimo mong productive, efficient, effective sa unsa inyong gipanghimo matag adlaw sa inyong adlaw-adlaw nga pagpanaw. If I am proud, the more ang Ginoong proud sa inyo nga. Gabisan ingana mo, naghimo mo og unsay angayan, unsay dapat, unsaon parang daghag agi sa katilingban nga atong gipuy-an. It doesn't mean nga saludo ko wa mo mga eskwela, no. Kaya naman mga tao na di gid mo eskwela, way ka gasto, bisag unsag pagpaningkamo, tuwa gid bauman for many reasons behind, di nato mahukman ang matag usa. Kaya daghan mga factors to be considered nga ang tao wa kay eskwela sa kolehiyo, wa ka mag-eskwela. Kabalo mo ang gusto sa Ginoo mahuman tag eskwela. Pero kung wa ka mag-eskwela, gipagtugutan gyud sa Ginoo for a purpose, for a reason. Kaya nakita sa Ginoo tingali mas productive ka kung ingana ra ang estados imong kinabuhi. Because of that, ayaw i-look down ang imong kaugalingon. Ayaw pag self-pity. Ayaw i-degrade ang imong dignity. Taas no kang mubarog, bisag wa kay giskwelahan, bisag wa kay grado, bisan pag wa kay profession, wa kay kurso. Kung kinsa ka, be proud of who you are, tungod kay ang Ginoo proud sa imuha. In fact, in our gospel for today, ang Ginoong Jesucristo gaampo sa langit ng Amahan in behalf sa blessings, panalangin, favors sa iyang mga tinun-an. In other words, ang Ginoo di ay gamahal sa mga taong ordinaryo sa standard sa katilingban. Kamo mga ginugdaog, mga maltreated, mga taong ubos, kabus, way mga profession, mahal mo sa Ginoo. It does not mean nga ang mga professionals dili mahal sa Ginoo. No, I'm not telling like that. Ang concept nako na kining mga professionals, mga dagko giskwelahan nga wa nila madawat ang pagtulon sa Ginoo tungod sa kapuno sa ilang utok o kasing-kasing. You are accountable sa imong kaugalingon. It does not mean kumo kay we are professionals, we are candidates to be in heaven after this life. No, di na garantiya. It is not a guarantee. Kinanglan imong i-empty ang imong kaugalingon.
kinahanglan ang unsay nas imong utok o kasing-kasing nga mga butang sa kalibutan, i-evacuate nimo. Habuao na, in order that ang pagtulon as Ginoo makagamot sulod dinyo. Karon ang Ginoo malipay nga nagpaubos mo. Mao ni ang point. So pa kung professionals ka, degree holder ka, dagan kag masteral doctorate unya, dagan kay nakatunan may tungod sa Ginoo, dagan ka og mga nabansay nga mga maayong buhat sa imong kaugalingon for the glory and honor of the living God, ang Ginoo saludo sa imo. Pero pulos na gina imong giskwelahan ang naas imong kasing-kasing, imong utok naghari, pero wa gid kay kabangkaagan sa mabutang spiritual. I don't think so that God is happy watching you for having that sa imong pagkatao. Morning today, you're reminded, i-evacuate sa nang unsay na sa imong sulod, iinti na, habuaan na ang imong kaugalingon in order that ang pagtulon as Ginoo makagamot. And all of you, mga ordinaryo, wa kay eskwela, mga simpleng tao sa katilingban, standard na siyuta. Nga ordinaryo mo, simple mo, pero sa standards Ginoo, special mo. Kitang tanan, atubangas Ginoo, why ordinaryo, why simple. Kanyang ordinary, simplicity, standard na sa yuta. Standard na sa tao, pero atubangas Ginoo, why simple, why ordinaryo. All of us are special in the heart of the living God. Pulusta, special sa kasing-kasing sa Ginoo. Patas tang tanan, may grado kag wala, atubangas Ginoo, parihas ra. Now, si Kristo gaampo sa langit ng Amahan tungod sa pabor sa iyang mga tinunan. Are we grateful because God shows His favors, mercies, miracles, forgiveness to the people around us nga sa tanaw nato undeserving, not qualified to receive this forgiveness, favors, graces, milagro from our Almighty God? Unsa may imong reaction? Sa mupas, mubati pag jealousy. Pag makakita kita atong silingan or anyone nga tunailan, gipaboran, kahit og kadato, kasinso, yang anak na mag-eskwela, may pasar, ang ilang kinabuhi is progressive, taga nato nga masina, magselpiti, mag-uol, because you thought that you are behind of the progress of your neighbors. Malinungdan nga nga milo ang imong confidence, ang imong self-esteem, nag-uol ka, nabalaka ka, nga ang mga tao, ikumpara ka toward them, mao na yung negative ni sold si mong utok. Ngano, tungod kinakakita kag mga taong may asinso, may prosper, na promote, naa sila sa higher level sa ilang destiny on this earth. Instead, magpasalamat ka sa Ginoo like Jesus did in our gospel sa Amahan. Thank you ha. Kay imong gitagaag kaala mga ako mga tinunan, gipili, wala ba mga grado, ordinaryo, rabani. Imong gipadayag ato kanila ang imong wa gihatag sa mga professionals. Mao man ang concept bottom line sa atong ebanghelyo. My point is simple. Do experience sa atong kinabuhi. Ako nakakita kas mga tao sa atong katilingban nga may suak, nga sinso, labi na nayahay, nindot ang ilang pagkabutang. Kita nimo nga nindot ang flow sa ilang negosyo unsa may kasagaran nato nga reaksyon. Self-pity, masinata. Mao tanang na-create ning principle sa tao, crab mentality. Ang crab mentality, banatan ang tao may sinso, parang may sama niya. Mo down, mo hagba. People of the living God, if you have this attitude like Jesus Christ, in fact, we're born on this earth to become like God. Listen to me, this is in theology. Kung makabaton ka lang, ug kinaiasama ni Kristo, si Kristo gapasalamat sa Amahan tungod sa pabor sa Dios ngadto sa iyang mga tinunan. If we have this character, if we have this attitude, that we know how to say, thank you, Father, because you bless my neighbors. Believe me, ipagpala ka sa Panginoong Diyos
sa tamang panahon. There will be an ordained date for you. There will be an ordained time for you to receive the same favors or more favors, big miracles, more blessings compare sa na-receive sa imong silingan o sa tao nga imong nakita sa katilingban. If you have the right attitude, once makakita kag tao may asinso, nailhan, na imong official, ni sikat, na imong halangdon, ni so absent kinabuhi, instead masina ka, don't do it. Instead magsilpiti ka, don't do it. Instead mag-uul ka say nalamang sa imuha, imo ra ginanguna-una. That's only your presumption. Mahadlo ka unyag imong silingan, ikumpara ka. That's your negative thinking only. It is not true. Ngano? Tungod kay matod si Ecclesiastes 3:1 ang matag pangitabo na takda nga oras, panahon. Everything happens, there is an allotted time, exact time, ordained date, ordained time. Kalusa na may tabo sa kinabuhi sa matag nilang. Probably, kung nakakita kag taong ni suap, ni asinso, ni sikat, na ilhan, ni lambo, nahimong professionals, nakabaton og nindot nga kinabuhi sa imong pananaw, probably mao na ang pizza adlaw nga giordin sa Ginoo diha sa iyang pagkatao, diha sa iyang kinabuhi. And your favors, blessings, progress, prosperity, believe me, are coming. Nagsulod. Kay doon na may ordained date ang matag nilalang, kalus aka ipalambos Ginoo, isuap sa Ginoo. Kalus ana may tabo, once you have the right attitude. Unsa may right attitude, persevering ka, humble ka, sikag-rely sa panabang, sa probinsya sa Ginoo. You are positive in all your undertakings in life, in all your endeavors, in all circumstances that you are in. Mo ni right attitude. You are grateful for the blessings of other people. That's a right attitude. Sa pa kung makakita kag taong ni prosper, ni lambo, ni asenso, instead masina ka, masuko ka, magsipiti ka, mag-uul ka, mabalaka ka, mahiubos ka sa Ginoo, mahiubos ka sa kapalaran nganong siya ug dili ikaw. Kung right attitude lang ang imong ipakita, ngayon ka, Lord, thank you. Ang akong silingang pobre sa una, pariha may karnya asenso na. Can you do it? Can you pray like that? This is my question to all of you. Kita kag tao na professional, Lord, thank you. Kayong tawhana na imo professional. Sa una, bugo-bugo ni karon, Lord. Wow, professional na. Happy ko, Lord. Nakakita sa iyang victories, sa iyang saksi sa kinabuhi. Kita kag tao nga masakito, naguldat na, Lord, thank you for healing this person. Nga nakalakaw na, nakabango na, naayo na. Kita kag tao nga diin sa una, arang ka luoy. Mao ni gitawag from pit to richness, from pit to the throne, ngano ordinaryo pobre pero karon usanas mga leader sa atong katilingban, one of our leaders, one of our officials. Unsa may imong reaksyon na? Ning ka, Lord, thank you. Kung ingana ang imong disposition sa imong kasing-kasing, grateful ka, mapasalamaton ka, kung ang imong silingan mi asenso, kung ang imong kaatbang misuap, kung ang imong kaila nindot og balay kumpara sa imuha, kung tan-aw nimo ninglo imong moral, na-degrade ka, nagsipiti ka, nag-support ka, na-insecure ka, tungod kay mo man reaction sa tao nga negative ang attitude. Pero right attitude ka, makakita kay mong silingan nindot agbalay dako. Be thankful to our living God. Kita kasi mga anak na mag-eskwela, naka-abroad, nagkakwarta ipada, be grateful to the living God for other people, for your neighbors, for the people around you, nga nakita nyo sa imong duha ka mga mata ang ilang pag-uswag, paglambo, pag-asinso. Kung naa ka niining mong attitude, right attitude, grateful ka, mo ni gibuhat ni Jesus Christ. In samahan, thank you sa pabor, sa wisdom na imong gihatag sa ako mga disipulo. Kung sa may gipasalamatan ni Kristo for himself? No, for his disciples. So pa, kung makakita ka, membro sa silingan, pamilya,
sa palibot imong gipuy-an, mis lambo, miasinso, ayaw na kasuki, ayaw ka insecure, ayaw sila libaka, ayaw idahon, ayaw tungluha, ayaw kasakit. Ngano, ila lang pitsa sa ilang paglambo ug pag-asinso. Kay tingali positive attitude, right character, right attitude ang ilang gi-practice sa kinabuhi. Instead man insecure ka, research their life, individual of them, nga mga successful, prosperous, mga tao nga victorious, triumphant in their endeavors on this earth. Study nganong niabot sila sa tugatog ng kanyang tagumpay, mga kapatid. Instead mo blame ka sa Ginoo, Lord, yung siya ako wala. Lord, nganong siya yung unang nasinso, nganong ako dugay. Nganong siya, Lord, mao'y prosperous, ako wala. Instead, ingana ang imong disposition, study their lives, study their backgrounds, study their character, study their attitudes, nganong gibless nas Ginoo. Kuna kaniining mong attitude, instead imong i-curse ang taong milambo, i-bless kas Ginoo. Kay this is what I believe. Law of bouncing. I am repeating this. This is the law of the farm. What you sow is what you reap. Kung imong tungluhon ang taong milambo o nahagba na ang ilang pagkadaon, apil po ka. Mubanda ni mo na. Pero nagpasalamat ka sa Ginoo sa ilang pabor, gikas Ginoo, sa ilang panalangin, sa ilang grasya, sa ilang victories, unsay naa nila, ihatag po na nimo. Munang decide, imong i-curse ang taong milambo, panalanginan, gipaboran, or imong iampos Ginoo ang pagpasalamat. You will become grateful to the living God. Kay kung imong tunglo ng tawanag, mahagba na, you will be cursed also in the near days to come. Pero if you are grateful to the living God for the favors ngayang gipadayag sa imong silingan, kung sinatawat sa imong silingan, believe, mas dako pa ang ihatag sa Ginoo sa imuha. Basta you have the right attitude, right inner disposition. Nga di ka masina, di ka maguol, di ka ma-insecure, di ka masuko, di ka masakit. Ayaw kaguol, imong silingan niya sinso. May adlaw din na sisikat ka. May adlaw din, kapatid, that you will become progressive. Start it today. Possess the right attitude, the right disposition, the right character. Aron kay bless sa Ginoo. Puno kag insecurity, kaguol, kasina, kay ubos, kasakit, ngano imong silingan ni asinso ikaw wala, di gyud ka ma-bless. If you will be blessed, very slow, hinay ang imong progress. Kabalo mo, makakitagli kog maayo mo wali, instead masina ko, inko, I need to study this preacher, sayang ability to speak, ability to communicate, ability to disseminate the words of the living God. This is what I practice every day. I read their books, I read their backgrounds, I research their humble beginnings. Makita kog taong nindot kayo o kahimtang karon, kabalo mo, instead masina, this is my new character. Sa una, kagis ko ana, makakita gali ko niya, sinso kung classmate na unag kahuman, nindot ta kayog ilang sweldo, dagko na silang income, feel na ko, insecure ko, I felt also like that before, na insecure. Kasuway sa taana. Pagyamig edad, siya may unag kalambo ako, wahi. Dugat may kasuway ko ana. Pero when my turning point came, I reversed my mindset. Ko I need to study. Ngano ning tawhana, niya sinso, nganong tawhana, nahimong ingani, unsa ilang sekreto, mo may dapat, instead masina ka sa taong milambo, niya sinso, ning prosper, na dato, na yahay, na ilhas katilingban, instead imo nang iduot, imong tungluhon, imong libakon, rumuagba, do that. Research their lives, their backgrounds, then follow their examples. Try to know what kind of character they possess, what kind of attitude they possess. Og nakuha nimo na, kay positive ka, instead masina ka, nag-research ka, manong gibli sila, then dili iglayo ng Ginoo magpanalangin sa imuha. Dili iglayo nga bendisyonan kas Ginoo. Sobra pa sa unsay bendisyon yang gihatag sa uban. Ngay mo nakitang misuat sa imong duha ka mga mata. And you know what? Listen to me. Kung
tugutas Ginoo makakita kas progress sa uban na say purpose. Proverbs 16 chapter 1 verse 1 4 it says in proverb tanang panghitabo na purpose ang Ginoo. Kung makasaksi kag taong milambo imong silingan kaila parente ahead of you, gisukod ka kundi baka masina. Beware to that. Another point, kung pakitong likas Ginoo nga imong silingan, mukalit og kasuap, mukalit og kasinsyo, basta legal ha. Nampayubag kalit kasinso, hagba po dayon kay illegal di ay ang means, ang source. That's another story. Pero kikita kag imong silingan, misuap, milambo, nindot ang pagkabutang, gipakita kas Ginoo kay sukdon og di baka masina. Another point, sukdon kas Ginoo kung nalipay baka sa ilang pag-asinso. Sa pa, this is a test of our inner disposition. Makakita kag taong milambo, na ilhan, ni sikat, na sinso, sukdon kag di ba ka ma-insecure. Beware to that. Unya, tanaos Ginoo, kamao ba ka magpasalamat if you are happy watching these people nga progressive. Ako bitaw, kita ko gwapo, lipay mo ko. Isus, anyway, di may parihag dagway, pero kabaw sa kong gwapo ko sa akong standard. Instead masina kami, Lord, siya gwapo ko di. Like the other women, siya gwapa ako dili. Imong gidegrade imong kaugalingon, di ka proud sa imong kaugalingon, imong gi-look down imong kaugalingon. That's another story. Kung ingana imong disposition, dili gid malipay ang Ginoo nga makadungog nga ingana ka. Pero ka, Lord, wow, beautiful. Unya mag-research ka unsay sabon, unsay make-up, unsay pulbos kay gipulbusan ni gidagdagan di ay. Kutay imong sudugod, butang ka dagdag diri, bawas dito. Di ba? Lahirang disposisyon nimo kon makakita ka gwapa niya. Imong research kanang nagwapa siya unsay sabon, unsay tubig gigamit, unsay iyang mga gimong rituals every day, every morning sa imong pagmata, sundugon nimo nindot sa dang imong paminaw. Una-una nimo, I am like this woman nga ako nakita. Pero galig mas guol ka mabalaka siya, gwapa ako maot, tapos tang maot ko, di na ako maligo, di ako mag-ilis. That's another story. Lahi na ng istorya ha. Like me, kita ko gwapo, kita ko mga maskulado, ko anong matso man ni matawana, ga-gym di ay. Nauna na ako mag-gym ko, adik ko, adto ko sa farm, magpasingot ko, tingali deg, sulod adlaw, muhinsog po ko. Nakuha niyo ang point, lahirang disposition ba nga, sinong gwapo siya, ako di, tasya gaya, akong mubo. Kasuway ko ana, pero pagdagas mga panahon, dili na maayo nga attitude, nga tanaw nimo sa uban, nalamangan ka, imong idut, imong kuglingon, ya masina ka, nganong sila? No! That's bad attitude. That's the wrong attitude, negative attitude. The right attitude is, be grateful ko ng uban, na bless, gwapa, gwapo, niasinso, prosperous, nakabay, dakog balay, ikaw payaw kagul, ayaw kasina. Nailagi adlaw nga makabayra ka, may adlaw nga masinso ka, may adlaw nga mauki ang dagan sa imong kinabuhi. Ingkang uban nakabayad og utang, ako naligos utang. Do na turi. Why? May adlaw ra. Kung positive ka lang nga nalipay kang uban nakabayad, nakagawa silang pagabilanggos mga utang. Ako tugi ko halos na taong utang. In fact, in my Facebook, musugot mo sa dili, akong gibutang as headline sa akong article, makabayad ka sa imong utang, daghang nag-like o nag-share. Kay utang ang topic, iko daghang gili taong utangan. Nakapamulandong ko ba? Daghang nag-share? Tinuod gini, no? Halos na ng tao, daghang utang, ayaw makagul. Nga no? Kung nakakita kang taong utangan nakabayad, ikaw pod sunod, kung positive ka, makabayad po ka, kay bless makas Ginoo. Mo nang sukdon ang imong disposition within. Mo nang pakiton ka niya, sinsog kalit. Kay tanaw, di ba ka ma-insecure? Pakiton kang tao niya, sinso sa imong atubangan. Kay sukdon ka, kung kamao ba ka malipay, o mo pasalamat sa Ginoo, tungod kay sila gipaboran. Listen to me. Pag makakita kag beautiful spots, kinsay mo ma-imagine? Ang Diyos, the Creator. In other words, supposedly, makakita kag taong ni asinso, good health, hayahay, nindot ang negosyo, kinsay imong dapat ma-imagine? The Giver. Ang Diyos, behind at the back, ni ining iyang paglambo o pag-asinso.
Meaning, in other words, ang rasos ginunganong tugutan niya nga pakit-on ka na ay may asinso, gipanalanginan, gipaboran, in order that you can recognize the giver, the creator, the maker, the responsible sa iyang paglambog pag-asinso. Because of this good news, supposedly, you can recognize the giver. Kita kag taong nilambo na sinso, maayong pagkabutang, ang imo untang unaw-naon, supposedly, ang naghatag ng Lord, thank you, because of you, naingana kining akong silingan. Kita bitag beautiful spots ng Lord, thank you. You are so amazing for these marvelous works that you have done on this earth, for these very beautiful spots on this earth. See, ilakas creator tungod sa kalindot sa iyang ginama. Sa ato pa, kung makakita kang taong milambog na sinso, malipay tapo kas Ginoo. Ganahan kas Ginoo, Lord. Kita ko silingan ni lambo, I like you, Lord, I love you, Lord. The more kong ganahan ni mo, Lord, kay nagtuo ko samdi samaw, inganaon po ko ni mo. This is it. This is the right attitude. And this is what I practice. Na kining mga nag-una nako, mga ebangelista, mga great leaders, mga taong prosperous, mga dato, akong giingnan Ginoo, Lord, thank you for doing that to the lives of these people. Nga gihimo nakong mga idolo, in other word, gihimo nakong mga examples, gihimo nako nga mga inspirations, daghan. Sa business world, sa spiritual world, in Lord, I believe and declare, someday, I will become like them. I will become like them. That's what I'm always speaking every day. I declare it. I claim it to become like them. Instead, masina ako ni Lord, ganun sila ako. No, that's another story. Ayaw pag-ingana. In the Lord, someday I will become like them. Kung di milagruhan mo sila, I do believe na ako imusang milagruhan. Finally, a certain great evangelist in America named Joel Osteen sa Liquid Church, when a certain minister from Africa visited his church, when they meet each other, God spoke to Joel Osteen. I know you're familiar with this great evangelist, very positive evangelist. Ingon ang Ginoo, Osteen, hatagig niktay ang imong bisitang ministro. Ingon si Osteen, ha? Kadaghan ako diring pwede ikaw hatag niktay? Unya, wa man tay igong kusog, i-argyos Ginoo kung sa iyang ipasugo. Wala may Ginoo, ikaw hataging grupo sa mga batang kapuspalad, ayaw yung supak, hatagi ang imong parokya, ayaw supak, hatagi ang ministry ni Brother Edsel, ayaw supak, kay wak tay gaho mo supak, unsa edictors Ginoo sa atong kasing-kasing, pag mo supak ta, kitay luoy. You got me? Yung Ginoo kang Joel Osteen, ihatag imong niktay, kabalo mo, wak say supak, unsa, oh, my friend, that aning niktay, this is your gift from me. Wala, parang Joel Osteen, listen and value, niktay ragod, pinarepresyo anis Amerika. Pero pagdagan sa buwan, tuig, someone called him. Insa Osteen, my friend, ako ni, katong kitagaan niya mong niktay. Iko, my friend, what's the good news? Kay boka, my friend, Pastor Joel Osteen, sa diha, nga mag-crisis ang akong grupo, ang akong mga workers, mag-ampo mi, ang imong niktay, ang ibutang diha sa tungas na misa. Ug akong ingon ang Dios, Amahan, imong gipanalanginan ang tag-iya nining niktay nga Maus Joel Osteen. Nilambo iyang simbahan, nidako ang iyang ministeryo. Imo siyang gipaboran, gipanalanginan, ako nagtuo nga diining niktay may dumdumi ni Joel Osteen nga imong gipaboran. Ug ang Ginoong Joel Osteen ug ang Ginoo nga mong giampuan ning taknaa maorang Ginoo. Ingon ang ministro from Africa, kabalo ka higalang Osteen, sa diyang amo ning giripit og ampo, natingako, mi asinso, mi lambo, mi dagan, mi dako, mi ligon, na kabaton og peace og harmony ang ministeryo nga akong gidumala. This is my point. Ang pabor panalangin sa uban, himong inspiration, sa dili madugay, ikaw na pod ang panalanginan. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of all miracles. As I declare healing miracles blessings, ako nag-ampo na ang tanang panalangin sa uban, ihatag sa imuha, basta naa ka sa sakto na attitude sulod sa imong galaman. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. San sa man, sa anak, sa Espiritu Santo, the Word has been furnished to it. God loves you.